So, good day class. So, good day fourth year. So, ngayon po, we will talk about a very important topic sa ating field ng travel and tourism. Yun po is yung roles of travel agencies and tour operators. And isasama din po natin yung role ng consolidator. So, before we begin, reviewin muna natin yung ating mga learning objectives. So, number 1, may explain po natin kung ano po ang nature ng travel agency and ng tour operation. And yung pangalawa, magdi-differentiate natin yung travel agency operation at saka yung tour operator. Yung number 3, ma-identify natin yung different types ng travel agencies and tour operators. And i-discuss po natin yung role ng travel agencies and tour operators sa tourism industry. So, syempre, i-identify din natin yung emerging technology ng operators ng travel agencies. So, ayan po. So, introduction. Ayan ang pag-aaralan natin. Travel agencies, tour operators, tsaka consolidators. So, let's start po with travel agency. So, natakpan yata ng face ko ang slide pero sinend ko naman separate sa inyo yung tawag dito. Sinend ko separate yung slide. So, basahin nyo na lang. So, let's start with travel agency. So, ang travel agency po is parang middleman po siya. So, pagitan siya ng service providers at travelers. So, sila po yung nagmamarket at saka po nag-aayos ng tourism products kagaya ng tour packages, ng hotels, tsaka po ng transportation, tsaka travel insurance. Sila po yun. So, tinutulungan din po nila yung bansa maging image builder. So, bakit? Kasi kung maganda po yung service, mas marami po yung turismo. Mas maraming turista, mas madami po yung bibisita. No? So, as commission-based business, nakalagay po dyan, businesses, travel agencies earn profit through agreements with service providers and by collecting service charges. So, they bridge the gap between customers and tourism enterprise, ensuring coordination and quality service. So, kumikita po sila sa agreements and sa providers. So, yung travel agent naman, sila po yung individual na nag-a-assist po sa tourist, no? Sa pagpaplano po, sa pagpaplan ng trips, no? Kumbaga, on hand sila. Sila po yung nag-aayos ng transportation, ng accommodation, tsaka po ng events. So, pwede rin po sila na mag-specialize, no? Halimbawa, no, sabi ko nga, 'di ba, iba't iba po yung purpose natin, no? Yung iba't iba po yung reason natin ng travel, no? Pwedeng mag-specialize siya sa adventure kung yun ang preferred ng tourist. So, pwede namang educational kagaya ng ginagawa ng mga college, ng elementary, or tayo pag nag-off campus. So, pilgrimage, no, kung religious, no, yung gagawin mong travel, or wala, libang lang, leisure or tours, no, yun po yun. So, ano ba yung qualities, no? Paano mo masasabi na maganda yung qualities, no? May good qualities yung travel agent mo. Syempre, pagka may good qualities yung travel agent mo or ikaw in the future, no, gusto mong maging isang good travel agent, no? Syempre dapat friendly ka, no? O, musta kayo? Ganyan, yung talagang hindi ka pikon, mahaba pasensya mo kasi alam nyo, dadating ang point na marami tayong katransak na talagang mahirap kausapin. No? So, may makakausap tayong ganun. And minsan tayo rin naman mahirap kausap. So, may encounter tayo na mahirap ka-deals, ganyan. So, kailangan friendly ka, no? May patience ka, mahaba pasensya mo kasi magulo minsan, ang dami niyang pinapa-quote sa'yo, tapos iibahin na naman, no? So, pag may nakita siya, iibahin ulit. So, dapat, flexible, may patient ka, no? So, and syempre, dapat organize ka, no? Organize lahat ng travel mo. Lagi kang ready sa mga gusto ng, ng client mo. So, dapat i-anticipate mo din na hindi lahat ng nag-inquire sa'yo is kukuha ng product sa'yo or magpapabook sa'yo. Yung iba kasi, ang tawag dito, yung iba lang, yung
canvas, ganyan. Naghahanap, ano ba mas mura? Dito ba? Dito ba? Marami silang pinagtatanungan na travel agent. Pero, syempre, as your part, hindi mo pwedeng isipin na hindi naman to bibili. No? Isipin mo, no? Gawin mo yung best mo lagi. No? At least, pag may nanghingi sa'yo, isi-save mo naman yung ano na yon, yung ginawa mong tour na yon, no? Mali mo, magamit mo sa iba. So, and syempre, dapat knowledgeable ka. So, di ba? Kagaya ni Thomas Cook, di ba? Si Thomas Cook gusto niya, ano siya, first-hand knowledge siya. Kaya talagang nag-sacrifice siya 'di ba? Nag-risk siya ng pera para siya yung first-hand knowledge, para alam niya kung paano yung organized tour niya, paano yung dadaan, no? Ano yung mga sasakyan, ano yung mga mode of transportation, ano ba yung mga tourist attraction dito, no? Para alam niya kung saan niya dadalhin yung mga customer niya, yung mga turista niya, 'di ba? No? So, yun po, no? And, so example, magbigay tayo ng example sa travel agency and its nature. So, imagine, halimbawa, gusto mong magbakasyon sa Boracay, no? Instead po na mag-book ka, no? Instead of booking everything by yourself, no? Pupunta ka na lang sa travel agency. Sila na yung bahala sa ticket mo, sa hotel mo, sa ano mo, sa transfers mo. What do you mean by transfer? Pagbaba mo ng eroplano, yung van, tapos yung bangka, 'di ba? And sometimes even your meals, no? Kasama, tsaka yung tour. May mga packages kasi na may kasamang meal. Halimbawa, no? Sa island hopping, usually may mga island hopping na may free lunch, yung niluluto na dun sa sa island, or kami naman, nung nagpalawan kasi ako, di pa ako nagpunta ng Boracay eh. So, ang example ko, that pala ang example ko, Palawan. No. Doon, meron kaming isang island hopping na libre yung lunch kasi yung mga bangkero, sila yung nagluluto ng lunch namin doon mismo sa island. Tapos, nung nag-Bicol naman kami sa Caramoan, no, libre rin yung lunch namin sa island hopping, pero niluto na nung travel and tours, no? Niluto na yung hotel namin kasi may travel and tours. Yung travel and tours na pinagbukan namin, ginawa niyang partner yung inn. Hindi siya hotel eh, inn lang siya, mas mura. Yung inn na yon, nagpapabook siya meron siyang travel and tours, tapos ang focus niya is island hopping dun sa Caramoan. So, yung travel and tours namin, nagpartner sa kanya. So, yun, may libreng meals, no? Pero niluto na nung nasa inn, nung may-ari ng inn, naka-tupperware na siya. Tapos pinapadala sa bangkero. So, yun. Even yung meals mo, yung tours mo, so less hassle, di ba? Hindi na kami mga problema saan kami kakain. So, nandun na. So, that's why we call them the bridge between the customers and the service provider. Kaya tinawag silang middleman. Naintindihan po? Kasi, they make the travel hassle-free at mas convenient. No? So, they also give advice. Nag-a-advise tong mga to. Tsaka, nag-offer din naman sila ng options, lalo na pag sinabi mo, ito lang kasi yung budget ko eh. And sometimes, no, tumutulong din sila sa mga travel documents and passports. And lalong-lalo na kung gusto mo mag-international tour, tapos may mga visa, I prefer na magkaroon ka ng travel agency kasi mas mapapadali yung pagpaprocess mo. Hindi ka mahahassle. So, yung iba magtatanong, meron kasi akong kakilala, no? Nag-book siya sa travel agency kasi meron nga ako, sabi ko nga sa inyo, may friend ako na may travel agency. Tapos, parang reklamo siya ang mahal. Sabi niya, magtatayo na lang daw siya ng travel agency kasi overpriced. Pero kung iisipin mo, 'di ba? Alangan, sobrang mura magpa-book sa travel agency. Eh hindi ka na nga na-hassle. Alangan, hindi nila tubuan 'yon. Sabi kasi ang laki ng tubo, no? Kasi nga sila yung napapagod for you. Eh kung hindi sila tutubo, bakit nila yan gagawin for you, 'di ba? So kayo ba kasi maisipan nyo, no? In the future, mag-travel agent kayo. Tayo kayong travel agency, mga travel and tours, yan. So, ayan po. So, now let's move on naman po sa tour operators and its nature. So, sila po yung manufacturer ng tour packages. Bumibili po sila ng travel components individually and kino-combine para po maging all-inclusive packages, no? So, pwede rin po silang tawagin or ituring na wholesalers. Bakit? Kasi bumibili sila ng bulk, 'di ba? Parang yung ginawa nga ni Thomas Cook, 'di ba? Bumili siya ng bulk na ticket, no? Tapos kasi mas mura 'yun eh, tapos binenta niya, 'di ba?
So, if travel agencies are the sellers, yung tour operators naman, sila po yung creator or manufacturer po ng mga tourism products. So, a tour a tour operator combines different travel components. Ano-ano yung mga travel components na yun? Yung flights, yung hotels, yung meals, yung transportation, tsaka yung sightseeing, no? Sightseeing, yan dyan yung mga, pagpunta sa mga tourist attraction, no? Nandun na yun sa one complete package tour. So, they buy these components individually at discounted or wholesale price. Tapos, ina-assemble nila yon sa new product. Binibili nila yon na magkakahiwalay, tapos ginagawa nila yon ng package. No? Kaya nagiging tour package. Okay? So, yun po. So, example, para mas maintindihan. So, 3 days and 2 nights na Cebu package. So, syempre, meron na yung hotel, may airfare, may meals, may island hopping, may transpo, no? Lahat yun ginawa po ng tour operator. Tapos, yung mga package na yon, binibenta po sila directly sa tourist or sa mga travel agency. So, yung tour operators, no, tinatawag nga silang wholesaler kasi 'di ba, bumibili sila ng bulk na halimbawa yung hotel room, bibili sila ng bulk. So, pag bulk, madamihan. So, pag madamihan, mura. No? So, syempre, bibigyan ng discount kasi may sure buyer, may sure customer ang hotels. Diba sabi ko sa inyo noong nakaraan? No? Tapos, airlines. No? Mas mura, mas madami. And yung mga attractions, no? So, gumagawa sila ng cheaper tsaka more convenient packages. Bakit? Kasi pag more cheaper, mas marami yung maa-attract, mas marami yung mag-a-avail. So, kayo po, no, ano yung tingin nyo na advantage na pagbili po ng package tour or mag-organize na lang kayo ng sarili nyong trip? So, kasi nga, mas mura. No, mas mura, mas convenient, tsaka less hassle. Kasi yung package tours, nakakasave po yan ng time, ng effort, tsaka ng money. Alam niyo po, pag marami kayo, mas mura po yung travel and tours kasi may mga promo sila. No? Kaya po, yung mga tour operators is napaka-importante po nila na parte sa tourism system natin. No, they plays an important role, no? So, next slide po, no? Ayan po ang definition of tour operator. So, according po kay Potter, no? Nakalagay dyan, Potter, 1993, the tour operator is one who has the responsibility of putting the tour ingredients together, marketing it, making reservations, and handling actual operation. So, no? So, yung tour operator daw po is responsible for putting the tour together, marketing, reservations, and operations. So, si Holloway naman, 1992, adds that they buy products and services. No? Gumagawa sila ng packages and binebenta nila. So, paano po nagiging competitive yung tour operators? So, gumagawa po sila ng unique packages, no, ng good pricing, tsaka ng effective promotion. Siyempre, baliwala po yung paggawa mo ng kakaiba mong packages or yung tinatawag na unique packages kung hindi mo lalagyan ng good pricing. No, yun talagang good pricing, magagawa ka ng sale. Tapos, siyempre, dapat effective yung pagpo-promote mo. No? Sa social media, yung ganyan, di ba? So, kasi nga, nakalagay dito, the success of the tourism industry mostly in developing company depends on the performance of the tour operators. Kung paano po nila minamarket or paano po nila pinopromote yung turismo, yung products and services nila. So, ayun po yung Holloway 1992, sabi po niya. No? So, planning a tour, no? So, yan po yung mga functions ng tour operator. So, number 1 po is planning a tour. So, sila po yung tumutulong sa travelers para po mag-design ng itinerary. Tsaka po pumili po ng tour packages na suwak po sa destination na gusto nila.
no? So, syempre yan po yung number 1 na function ng tour operators, yung magplano. So, example po, kung may group of friends na gustong magbagyo, no? Halimbawa, kami, no? Ng mga yung kayo, tayo, fourth year, no? So, yung travel agency, magre-recommend po siya sa atin kung anong lugar yung dapat bisitahin natin na pinakasulit po sa package na i-avail natin. Yun po yung sa planning a tour. Number 2, creating tour packages, no? Pinag-iisa-isa nila yung mga travel elements, kagaya po ng transportation, ng accommodation, ng pagkain, ng attractions, para po maging complete package na pwedeng ibenta. So, example, no, nagbuo po yung agency or yung travel and tours ng 3-day Boracay packages. Nakasama na po yung flight, tsaka hotel. No, meron na ring island hopping, tsaka tour. Tapos, sinama na rin yung pagkain. No, ayun po yung paggagawa ng tour packages. So, number 3, organizing a tour. So, inaayos po nila yung tour based po sa preference ng tourist para maging unique at enjoyable po ang experience. So, pag nagtayo kayo ng travel and tours, lagi nyo itong tatandaan. Pag nag-organize kayo ng tour, dapat ma-enjoy nila, no, ng tourist ang experience. So, example, may turista ka, vegetarian, tapos mahilig siya sa cultural sites. So, kaya yung ikaw, as a tour guide, no, dapat, kaya mong mag-customize ng itinerary para may vegetarian meals at local heritage tours. Hindi pwede na nakafix ka lang sa isa. Dapat ina-anticipate mo, what if may ganito akong client, no? So, gagawa ka ng vegetarian meals, no? Or baka may restaurant na malapit na pwede, or ikaw na lang mismo, or may kakilala ka na pwede i-customize yung meals, mga ganon. No, alam mo, especially pag Muslim, di ba? Hindi sila kumakain ng pork, at ayaw din nila ng niluto. Yung mantikang ginamit ay nilutuan ng pork, di ba? So, number 4, providing travel information. So, sila po yung nagbibigay ng, yung mga tour operators po yung nagbibigay ng important info sa mga destinations, sa transportation, sa accommodation, tsaka sa mga sightseeing spots. Pati na po sa mga immigration requirements at tsaka sa safety protocols. So, kung ikaw is balak mo mag-tour operators, dapat maalam ka, alamin mo muna to. Ano ba yung mga requirements sa immigration bago ka magbukas, at alam mo yan, kada lugar. Tapos, ano ba yung mga safety protocols, no? Siyempre, kasama na rin yung sightseeing spots. So, example, bago ka mag-Europe trip, halimbawa, mayaman ka na, Europe trip ka, yung agency, nagbibigay po yan ng list ng visa requirements para may handa, no? Tapos, kung ano ka naman, nagbibigay siya ng tips para sa local transportation, tsaka yung mga emergency contacts, no? Ganun po kaganda, no, pagka meron kang tour operator. Number 5, making reservations, no? Kaya nga yung mga tao tumawag ng tour operator kasi ayaw nilang ma-hassle. So sila na po yung mag-handle ng bookings para sa transportation, hotel at meals kasi iyan ang binabayaran sa iyo, no? So example, nagbook ng flight nagpa-book sa iyo ng flight, no? Tsaka ng hotel sa Cebu. Tapos, nagpa-book din siya ng dinner sa famous restaurant para sa group tour. Kasi gusto niya, ano bang pinakasikat na ano dyan, na restaurant? So, halimbawa, nag-book sa'yo yung Lasal. So, syempre, mayaman tao doon. No? Naggawa kang package, no? 5-star hotel, ang gusto ng taga Lasal, tapos flight, tapos meron silang one night sa reservation sa famous restaurant sa Cebu, doon sila magdi-dinner. So, ganon. So, number 6, ikaw ang magmamanage ng tour, managing tour. So, pinangangalagaan po nila yung buong tour process. Mula sa pagpaplano hanggang sa makompleto po yung mga, kasama na po dun yung mga guides tsaka escorts na mga pupuntahan. So, halimbawa, may tour manager sa Palawan trip. So, siya po yung nag-aasikaso ng schedules, ng transport, at saka sinisigurado po niya na smooth yung buong tour. So, number 7, evaluating options. So, sinusuri nila, tinitignan nila mabuti, no? Kumbaga sa, kinu-QC, parang ganon, di ba? Sinusuri po mabuti yung buong tour, di ba? Yung buong tour packages para masatisfied po yung tourist.
So example, no, natanggap po ng agency yung feedback na masyadong mahaba yung bus ride sa Ilocos trip. So kaya nagdagdag na lang sila ng pit stop sa next tour packages nila, nilagyan nila para hindi ma-hassle yung mga tourist nila kasi yung evaluation, ano yan para sa for improvement, no? So halimbawa, natanggap ng agency yung feedback na yun nga, 'di ba? Na masyadong mahaba, nagdagdag sila ng pit stop kasi hindi mo pwedeng mainis ka sa mga ganun talaga yung pagre-review sa'yo, hindi laging positive, may mga negative sides, pero i-take mo yun as for improvement, no? Maglagay ka ng room for improvement. Number 8, promotion. So, pinapakita nila na at saka pinopromote nila yung mga tour packages sa local tsaka sa international nilang kliyente. So, example, nag-post ka po sa social media ng promo video para sa Summer Beach packages, no? Sa Palawan, gano'n. Siyempre magpo-post ka kasi nagpo-promote ka gagamit ka ng Canva, gagamit ka ng magandang pictures, 'di ba? Kasi gusto mo maging inviting, yung ma-attract dun pa lang sa promotion mo, na-attract na yung tao, no? So, number 9, sales and marketing. So, nag-a-attract sila ng customers gamit po yung mga advertising at iba pa pong market strategy. So, example po, nag-offer ng early bird discounts tsaka free souvenir items para po makakuha ng mas maraming bookings. No, syempre kailangan gagamitan mo talaga ng sales and marketing para umasenso ka, para maging unique ka. So number 10, problem solving. So, syempre, ina-address nila yung mga problema o yung difficulties sa tour para positive po yung experience ng tourist. So, halimbawa, na-delay yung flight, no? Kami, halimbawa, nung nasa Bicol kami, delay ang flight namin. Bakit? May bagyo, unexpected yon. So, yung travel agency po, nag-ayos po sila. Alam niyo, hindi na yun kasama sa bayad namin, pero yung yung travel agent namin, hinatid niya pa kami sa airport kasi gusto nga namin mag-chance passenger. Tapos, alam nyo, binook niya pa rin kami ng hotel kahit na hindi na yun kasama sa bayad kami na magbabayad. Tinulungan niya kami maghanap ng accommodation namin para hindi kami ma-stress, no, sa mga delay namin. And, alam nyo, kahit na hindi na kasama nga sa bayad, no, dahil nga extended kami, hinatid niya pa rin kami sa airport. Tinanong niya, ma'am, ano pong oras yung flight nyo? Sabi namin, 6. So, dapat 4, nandun na kami kasi 2 hours before, no, dapat, tatandaan nyo, pag magta-travel kayo, 2 hours before, at least 2 hours before, 3 hours, 2 hours before, nandun na po kayo sa airport. No, para po hindi kayo malate. No, so, alam nyo po, sinundo kami ng 4 a.m. nung aming travel agent. So, di ba? Ganun po. No, para umulit. Para i-recommend mo sila sa iba. So, ayaw mag-next slide. So, dumako na po tayo sa travel agency versus tour operators. So, lagi yung tatandaan, pag travel agency, sila po yung reseller, commission-based, tsaka small to medium lang. Yung tour operator, sila naman po yung supplier, yung manufacturer, tsaka usually po large company. So, yan po, no? So, pareho, yung travel agency versus tour operator, no? Parehas po silang involved saan? Sa pagta-travel. Pero, magkaiba po ang ginagawa nila. Kaya nga po, versus, no? So, yung travel agency, imagine nyo, parang tindahan to na may iba't ibang travel products. So, yung reseller, hindi sila mismo yung gumagawa ng tours. Basta, binibenta na lang nila yung tour package, no, na mga nakuha nila sa tour operators. So, parang nagtitinda lang sila ng produkto ng iba. Kaya resellers. Tapos, may komisyon, no? Kumikita sila through commission. So, pag may nabenta silang tour package, may percentage sila doon. Kasi bakit sila magbebenta kung wala silang komisyon? 'Di ba? So, small to medium. Kasi madalas, ang travel agencies ay may mga small to medium size business lang. So, distributor and reseller, sila yaman yung nagbebenta ng tourism products, yung mga distributors or yung resellers. So, one component kasi usually, 'di ba nakalagay, deals with one component of travel products. Kasi usually, isa lang po yung component ng travel products na binebenta nila. Okay po?
So, yung tour operator naman, sila naman yung mismong nag-aayos tsaka bumubuo ng mga tours. So, bumibili po sila ng components. Nakalagay, purchases travel components from different suppliers from a single tourist product and sells them using its own pricing. So, bumibili sila ng iba't ibang travel components. Ano-ano ang travel components? Hotel rooms, bus tickets, entrance fee, etc. sa iba't ibang supplier. So, yung mga package tours, no? Sa kanila bubuuin yung package tours, no? Sila mismo yung nagpepresyo, no? So, naintindihan nyo po? After po nilang bumili ng mga component, sa kanila bubuuin ito into isang buong tour package. Sila na yung maglalagay ng price. So, large company sila kasi kadalasan ng tour operators ay mas malalaking kumpanya. So, sila po ay supplier and manufacturer, ang mga tour operators. Kasi nga, sila po yung mas malaki. So, sila na yung supplier, tsaka manufacturer ng tourism products. So, they offer variety of tours kasi malaki sila eh. Nag-o-offer sila ng iba't ibang klaseng tour programs. So, para mas maintindihan natin, no? So, example. Let's say gusto nyong pumunta sa saan ba? Saan nyo ba gusto pumunta? No? Let's say gusto nyo pumunta sa Coron. So, pwede kayong pumunta sa iba't ibang travel agency. Tapos, bibigyan nila kayo ng iba't ibang options ng tour packages na gawa ng tour operators. Pipili lang kayo and babayaran nyo. That's it. Tapos na. 'Di ba? So, yung sa tour operator, sila yung nag-aayos ng buong Coron package nyo. Sila yung kumukuha ng hotel, sila yung nag-book ng flight, nag-ayos ng mga activity, etc. Sila yung bumuo ng buong experience. Naintindihan po? So, in short po, ang travel agency ay nagbebenta lang. Ang tour operator ang gumagawa. Gets po? No? So, ang travel agency nagbebenta, ang tour operator ay gumagawa. So, ang travel agency, reseller, commission-based, tsaka small to medium lang. Ang tour operator, sila po yung supplier, tsaka manufacturer, at usually po, large company. Okay? So, okay po. So, types of travel agency, retail travel agency, tsaka wholesale travel agency. So, i-discuss po natin yan. So, class, pag-usapan naman natin yung retail travel agency. So, ano to? Ito naman yung mga travel agency na nakikita natin madalas. So, yung role nila is magbenta ng tourism products and services. So, yung resellers, diba, sila yung resellers ng tourism products and services. Ibig sabihin, hindi sila mismo yung gumawa ng mga tours, kundi, binibenta nila yon, no? Binibenta nila yung gawa ng iba. Diba? Like tour operators, airlines, hotels, no? Sila yung gumawa. Tapos, direct to tourists, binibenta nila directly sa mga turista. So, tayo mismo, pag gusto natin mag-travel, pwede tayo pumunta sa kanila. So, commission, kumikita sila through commissions. Pag may nabenta silang flight ticket, may nabenta silang hotel room or tour packages, may percentage sila na nakukuha mula sa suppliers. Ano-ano, sino-sino yung mga suppliers na yun? Yung airlines, yung hotels, or yung tour operators. So, syempre may markup price. Bukod sa commission, pwede rin silang maglagay ng markup price. Ano ba yun? Ibig sabihin, binili nila yung product sa wholesale price. Tapos, nadagdagan nila ng presyo para kumita. No? So, gets po? So, yung difference between yung benta nila at yung binili nila, yun yung markup price na tinatawag. So, ano naman yung functions or ginagawa ng retail travel agency? No? Nagagawa sila ng mga tour quotations. Nagpe-prepare sila ng tour quotations. Ibig sabihin, pag nagtanong tayo kung magkano yung tour packages, bibigyan nila tayo ng breakdown ng price. So, nag-aano rin sila, bookings and reservations, no? Sila po yung nagbo-book na, nagre-reserve ng transportation, yung flight mo, yung bus mo, yung trains, no? Yung accommodation mo. Saan mo gusto? Sa hotel ba yan? Sa inn, sa resort, no? Food and beverages, entertainment, no? Kung may show ka bang gustong puntahan, may concert ba doon, no? And syempre, kung sa ibang bansa, no? Visa assistance, no? Tumutulong po sila sa pagkuha po ng visa at iba pang travel documents. So, syempre, foreign exchange, pwede rin silang mag-offer ng foreign exchange. Ibig sabihin, pwede tayo magpapalit ng pera sa kanila.
So, hindi na hassle talaga. So, travel insurance, syempre sila po yung nag-aayos ng travel insurance para safe tayo sa biyahe. Especially, kailangan tong travel insurance na to, lalong-lalo na pag international. Yung iba, hindi ka talaga papayagan pag wala kang naipakitang travel insurance. Gaya ng Korea, ng Japan, no? So, basically po, yung retail travel agency ay one-stop shop para po sa mga travel needs natin. Sila po yung tutulong sa atin para po magplano at mabook po yung biyahe natin. Okay po? So, punta naman tayo sa pag-usapan naman natin class yung wholesale travel agencies. So, ito, medyo similar siya sa tour operators. Pero may slight differences. Konti lang. So, they offer bulk purchases. Sila po yung bumibili ng travel components in bulk or maramihan, kagaya na ginawa ni Thomas Cook. Halimbawa, bumili sila ng maraming hotel rooms, ng maraming flight tickets, and etc. na maraming binili nila sa mga suppliers nila. So, syempre, pag nakabili na sila, mag-a-assemble sila ng mga tour packages. Sila na rin po yung magsasama-sama nun. Pagsasama-samahin nila yung iba't ibang travel components. Syempre, para makabuo ng isang tour package or kompletong tour. Tapos, ibebenta nila yon, no? They will sell to retail agencies. Hindi sila direct na magbebenta sa tourist. Ang binebentahan nila ay yung mga retail travel agencies na pinag-usapan natin kanina. Okay po? Sila yung nagbebenta sa atin. So, they offer all-inclusive trip. So, ang mga tour packages na gawa nila is kadalasan all-inclusive. So, pag inclusive, sa kamay ko, ibig sabihin, kasama na lahat. All-inclusive from the word, no? Yung kasama na yun, transportation mo, accommodation mo, yung meals mo, yung entertainment, at iba pa pong kailangan ng tourist. So, wholesaler naman tayo versus tour operator para hindi malito, no? So, technically, yung wholesaler travel agency, yan po yung bebenta ng package tours, no? They can also be called a tour operator, no? Pero may difference pa rin, no? So, yung tour operator ay pwedeng magbenta directly sa tourist or sa retail travel agency. Pero, ang wholesaler travel agency ay nagbebenta lang po sa retail travel agency. Hindi sila nagbebenta directly sa tourist. Naintindihan po? So, in short, no, ang wholesale travel agency ay parang supplier ng tour packages. Sila po yung nag-aayos ng mga tour packages, tapos bebenta nila sa mga retail travel agency para ibenta sa atin. So, ang tour operator naman, pwede silang magbenta sa retail agencies, pwede rin silang magbenta ng directly po sa atin. So, wholesale, hindi nagbebenta directly sa public. No? Yung tour operator nagbebenta directly sa saan? Sa tourist. No? Okay po, naiintindihan po? So, dito na tayo. So, sa industry po ng turismo, mahalaga po na malinaw ang role ng bawat entity para maintindihan kung paano gumagana ang supply chain ng travel product. So, pag-aaralan natin ang difference between wholesale travel agency and tour operators. No? So, madalas, nagpapalit ang wholesale travel agency at tour operator. Pero, magkaiba po talaga yung function nila, lalo na sa pagdating sa distribution at product focus. So, ang pinaka-major na pinagkaiba nila is yung selling channel or sino ba yung kanilang direct customer. So, inuulit ko ha, diniscuss ko na din kanina. So, ang isang wholesale travel agency ay gumagana bilang isang middleman or tinatawag nilang B2B or business to business entity. Sila po is hindi nagbebenta direct sa public o sa mga individual na tourist. So, yung products nila at services nila tulad ng block ng hotel rooms of bulk flight tickets ay binibenta nila sa mga retail travel agency. Samantalang po, yung isang tour operator naman ay nagbebenta ng mga products nila direct sa mga tourists. Sila naman yung tinatawag na B2C, business to consumer. Yung kanina, no, B2B,
business to business, ito naman is business to consumer. At sila mismo ang kaharap ng traveler na gustong mag-book ng vacation nila. So pagdating naman sa products, may malaking differences din. So yung wholesaler is madalas nakafocus siya sa one component lang ng travel products. For example, sa accommodation lang or sa transportation lang or sila lang po yung nagsusupply ng parts. Pero yung tour operator naman, yung nagiging assembler o taga-buo. Sila ang bumibili ng iba't ibang components. Minsan sa wholesaler, minsan direkta po sa hotel or sa airlines. So, di ba pinagsama-sama nga nila yun para maging isang kumpletong tour packages or variety of tour programs. So, kaya mas malaking organizational scope po yung tour operator dahil sila po yung mas may pananagutan sa end-to-end experience ng mga turista. Mula sa flight, sa hotel, sa transfer, pati na sa activities. So, ang wholesale travel agency is, inuulit ko ha, ang supplier na nagbebenta ng mga raw components sa ibang businesses. Habang yung tour operator naman and ang package creator or sila po ang nag-o-offer ng finish, all-inclusive product, direkta sila sa consumer. Bagamat pareho po sila ng malalaking organizations, ang tour operator ay may mas malawak na function dahil sila po ang nagbubuhat ng responsibility para sa para sa kabuuang biyahe ng mga customers. Okay? So, pag-usapan naman natin class yung tour operator. So, ito naman yung mga company na nag-aayos ng mga tour packages. No? They purchase tourism products. Bumibili sila ng iba't ibang tourism products and services. No, ano-ano yon, yung hotel rooms, yung flights, activities, etc. So, pinagsasama-sama nila yon para makabuo ng all-inclusive package tours. Ibig sabihin, kasama na lahat sa price, di ba? Binebenta nila yon direct sa tourist, hindi na kailangan dumaan sa retail agency. Pero, pwede rin silang magbenta sa retail agency. So, sila po ay mga private entities, ibig sabihin mga private company po sila. No? Inaayos po nila yung iba't ibang travel components like transportation, accommodation, activities para po maging attractive and ang travel packages. So, ano ba yung importansya ng tour operator, no? Siyempre, sa competitive market ngayon, gusto ng tour operators na tumaas po yung sales nila at market share. So, gusto nila ng increased sale, no? Gusto nilang ma-promote yung destination. Bakit? Kasi po, malaki yung role nila sa pagpo-promote ng destination kung maganda po yung tour packages nila. So, mas maraming tourists yung pupunta sa isang lugar, no? So, yung effectiveness nila sa pagde-develop, no, yung appealing ng tour packages na ginawa nila is crucial po yon sa success ng tourism industries ng maraming bansa. So, in short, yung tour operator ay yung company na bumubuo ng kompletong tour packages at binebenta nila sa atin yon. Malaki po yung help nila sa tourism industry dahil sila po yung nagpo-promote ng destinations at nag-aayos po ng magagandang tour packages. So, ayan po. Types of tour operators. Meron po tayong inbound, outbound, domestic, and group. So, iisa-isahin po natin yan. So, pag-usapan natin class ang inbound tour operators. Tawag din sa kanila is incoming tour operators, no? Sa inbound tour operators. Other term, no? So, ang role nila ay, ano ang role ng inbound? Ay i-receive or tanggapin ang mga tourists sa host country, no? Kaya nga inbound, no? Ibig sabihin sila po yung sumasalubong sa mga turista pagdating po nila sa bansa. No, they handle land arrangement, no? So, inaasikaso lahat nila yun, kasama dun yung transportation, yung accommodation, yung local tours, etc. Basta lahat ng kailangan ng turista pagdating nila sa bansa, no? Kahit sa locally based, no? Halimbawa, ibig sabihin yung office nila nasa loob mismo ng bansa, no? No, nag-o-offer sila ng mga local destinations, attractions, tsaka ng mga events, at tsaka iba pang services sa mga tourist nila. So, sila po yung expert sa mga tourist attraction dito sa Pilipinas. So, kadalasan po, meron silang partnership. Nagpa-partner sila sa mga local travel agencies. Kasi po, nagtutulungan sila para po mapalago yung travel industry sa kanilang lugar. So, kaya very important po na nagkakaroon ng partnership. So, halimbawa, may grupo ng mga historian.
So, kasi historian ka eh. Kung gusto mo ng mga history, marami dito sa China. So, halimbawa, may grupo ng mga historian tourist galing China. Siyempre, mga China, laging curious yan sa Pilipinas. Kaya nga, may mga ano pa eh, may mga tawag dito, parang CCTV sa ilalim ng tubig. Matay tayo, bantayan yan, di ba, ng China. So, halimbawa, may grupo ng mga historian tourist galing China. So, binibisita nila yung National Museum natin, yung Intramuros, yung Luneta Park, kasi gagaya, charot. So, halimbawa, no? So, yung tour operator na nag-organize ng travel nila is isang Filipino-based company na nag-o-offer ng local Philippine tour. So, ibig sabihin, inbound tour operator yung company na yon. Tama po? Kasi ang inbound tour operator ay yung company na nag-aasikaso ng mga turista pagdating nila sa bansa. Sila yung nag-organize ng tour, nagbo-book, nag-hotel, sumasagot sa lahat ng kailangan ng turista habang nasa Pilipinas sila. Yun po ang inbound tour. So, pag-usapan naman natin yung outbound tour operators. So, sila naman yung nagpo-promote ng mga tours para sa foreign destinations. So, ibig sabihin, sila yung nag-aayos ng travel packages para sa mga taong gustong pumunta sa ibang bansa. Or, ang tawag doon, international travelers. Pag lumabas na tayo sa bansa, international na. So, normally, ang mga clients nila ay international travelers. So, syempre, nag-o-offer sila ng mga specialized tour packages sa isang particular na country or region. So, halimbawa, specialized sila sa Europe tours, Asian tours, etc. Kung saang continent yan. So, ang role nila ay mag-develop at mag-create ng mga tour packages na mag-e-enjoy ang mga tourist sa pagbisita nila sa ibang bansa. So, syempre, yun ang goal, alam, di ba? So, halimbawa, no? Halimbawa ako, kami ng pamilya ko, halimbawa kami, Malyari family, no? May 5 members kami galing sa Tarlac, Bicol, halimbawa, no? So, halimbawa, yung pamilya ko gusto nilang mag-book ng summer vacation sa Dubai. Uy, yaman, no? Sa UAE, no? Kasi, para makita nila yung Burj Al Arab, mga ganyan. So, nag-book sila ng trip, halimbawa sa Delmar Travel and Tours. So, isang sikat po yun na tour operator sa Cebu na nag-specialize po sa outbound travel. So, ibig sabihin, ang Delmar Travel and Tours ay isang outbound tour operator. Sila ay based sa Cebu, pero nag-work sila with foreign partners para ma-facilitate yung holiday sa ibang bansa. Naintindihan? So, in short, yung outbound tour operator is yung kumpanya na nag-aayos ng mga tour packages para sa mga Pilipino na gustong magbakasyon sa ibang bansa. Sila po yung nag-aayos ng flight, ng hotel, ng tours, tsaka iba pang kailangan para sa maayos tsaka masayang vacation sa ibang bansa. Naintindihan? So, move na po tayo. So, domestic tour operators naman tayo. So, sila naman, yung domestic tour operators, sila naman yung nagke-create tsaka nag-assemble ng travel components para makabuo ng all-inclusive tours para sa domestic travelers. So, ibig sabihin, sila yung nag-aayos ng mga tour packages para sa mga taong gustong magbakasyon sa loob mismo ng Pilipinas, from the word itself, domestic. Nagpo-provide sila ng travel services sa loob ng bansa. So, kung saan nakatira po yung mga turista. So, ang mga tour packages nila is nagko-compose ng travel components na nasa loob lang or nasa boundary lang ng home country. No? So, ino-offer nila yung mga tour packages sa mga domestic travelers. So, halimbawa si Cardo Dalisay, tsaka yung mga kaibigan niya, galing Metro Manila, no? Gusto nilang mag-travel sa Aklan. Kasi summer, syempre, pag summer, Aklan, Boracay, no? So, gusto nilang i-explore yung mga local attractions sa area, tsaka para ma-relax sa sikat ng araw, sa white sand, no? Sa Boracay Island. So, inorganize nila yung travel nila through the tour company. Boracay Adventures Travel and Tours, ganyan. So, isang sikat na company po yun na nag-specialize po na domestic travel sa loob po ng Aklan. So, ibig sabihin, ang Boracay Adventures Travel and Tours is isa pong domestic tour operator.
So, ang domestic tour operator, no, tandaan po natin ay yung company na nag-aayos ng mga tour packages para sa mga Pilipino na gustong magbakasyon sa iba't ibang lugar dito lang sa Pilipinas. Sila ang nag-aayos ng transportation, accommodation tours, at iba pa ang kailangan nila para sa masayang vacation sa loob ng ating bansa. Okay? Next. So, dito naman tayo sa ground operators, or tawag din po sa kanila is handling agencies. So, they organize tours for the incoming tourists. So, ang main role nila is, i-organize, tsaka i-arrange yung mga tours para sa mga incoming tourists on behalf of overseas operators. So, ibig sabihin, sila po yung nag-aayos ng lahat ng kailangan para sa mga turista na galing po sa ibang bansa. Gumagawa sila para sa mga overseas operators. Sila yung parang tawag doon? Representative ng mga tour operators na nasa ibang bansa. So, sinusure po nila, no? Sinisigurado po nila na yung buong travel sa destination nila is in accordance po sa package tours or agreements na pinag-usapan ng tourists at ng overseas operators. Sila yung gumagawa ng trabaho, no, on the ground. Sila yung nag-aasikaso ng lahat ng detalye sa destination mismo. As usually, ang tawag dito is on the ground work, no? So, example, halimbawa, si Ma'am Kulanay. Ay, an example. So, halimbawa, si Ma'am Kulanay nagpaplano na mag-holiday sa Pampanga. Taga Nueva Ecija sa Pampanga. So, gusto niya maging memorable ang vacation niya sa Pampanga. Kaya nag-book siya ng trip sa Philippines Tour and Travel. So, isang sikat po yun na tour operator dito sa Pilipinas. So, nag-o-offer sila ng iba't ibang types ng tour packages sa buong bansa. Pero mahirap para sa kanila na magkaroon ng office or branch sa bawat region at province sa bansa. Kaya, ang ginagawa na lang nila, nagpa-partner sila sa mga local ground operators na gumagawa din ng trabaho on the ground. So, sa arrangement na yon, yung ground operator ay ERC Travel Services. So, ano naman yon? Isa po siyang tour operator na based sa Angeles, Pampanga. So, syempre, sinerch ko to. So, in short, ang ground operator is yung company na nag-aasikaso sa lahat ng kailangan ng mga turista na galing sa ibang bansa. 'Di ba? So, halimbawa si Ma'am Kulanay is galing sa ibang bansa. Gusto niyang mag-travel sa Pilipinas. Gusto niya sa Pampanga, hindi sa Nueva Ecija. So, yon. Para isang overseas operator, sila yung nag-aayos ng transportation ng tours, tsaka iba pa pong details para masiguro na maging maayos at masaya yung vacation ng mga turista nila, no? Sila yung tinatawag na boots on the ground. Okay? So, next tayo. Ano naman ang role ng travel agency and tour operation in the tourism industry? So, ang tourism industry po ay isa sa pinakamabilis na lumalaking sektor sa buong mundo. No, malaki po yung contribution ng turismo sa economy natin. 'Di ba sabi ko nga sa diniscuss ko mula pa nung last year, no, na malaki po ang contribution ng turismo sa economy natin, lalo na sa mga developing countries kasi 'di ba they generate employments, they help the community, tsaka they generate income. Diba po? Kung naalala nyo pa, pinag-aralan nyo ng third year. So, dito na po pumapasok yung role ng travel agency at saka tour operators. Diba nga, ang travel agency at tour operator ay mahalaga para po ma-maintain or mapanatili po yung pag-grow ng turismo. Dahil sila po yung nagtutulak ng mga tao para mag-travel at nag-aalok ng kompleto at maayos na tour services, no? Yung dalawang yun. Sila po yung nag-aayos ng lahat from pagde-design ng tour packages hanggang sa pag-assure na maging hassle-free at satisfying yung travel experience ng kanilang mga clients. So basically, sila po yung nag-handle ng needs ng travelers, tsaka po nagbibigay ng quality services throughout the trip. So, kung walang travel agency at tour operator, mas magiging stressful po at mas mahirap yung
pagta-travel kasi wala kang maayos na plano at saka guidance. Apo, lalo na sa mga first-time travelers. So, sobrang stressful siya. So, emerging technology in the operation of travel agencies and tour operation. So, isama rin na lang natin ito. Basahin nyo na lang, no? So, noong nung unang panahon, charot, no? In earlier times, mas nakadepende po yung mga travelers sa traditional travel agencies para po ayusin yung kanilang mga trips. Mula po sa pagpili ng mga packages hanggang sa pag-finalize po ng bookings. Pero, ngayon, nagbago na po ang travel industry dahil sa technology. So, lahat po ngayon nagbabago. No? Dahil sa technology. Dahil sa online booking, sa digital payments, sa virtual communication, mas napapadali na po at napapabilis po yung mga pagpaprocess ng travel tsaka pagpaplano. So, para makasabay po tayo sa mabilis na pagbabago, no? Kasi pag hindi tayo sumabay, may iwan tayo, 'di ba? 'Yun ang discussion natin. So, kailangan yakapin ng travel agencies at tour operators yung innovation. Kailangan laging may product innovation. So, i-adjust yung kanilang operations, no? Isusunod sa digital trends at kailangan ma-modernize yung business para po manatiling relevant ka pa din sa mga tao at sa competitive sa travel market, 'di ba? Kagaya ng example ko, 'di ba? Bakit naiwan ng BlackBerry? Bakit naiwan ng Nokia? Ang daming Android ang naglabas, ang umangat, ang iPhone, 'di ba? So kailangan kasi nag-i-innovate ka. Tama? So 'yon. So ngayon, no? Modern technology trends greatly influence how travel agencies and tour operators operate today. So ngayon, malaki po yung role ng technology sa travel industry. So halimbawa, 'di ba, online booking sa Agoda o kaya Traveloka, 'di ba? So yung mga digital payments, so GCash, bili kang kape, GCash, no, PayPal, no, nas napapadali po yung mga travel transactions natin. So 'di ba? So number 1, internet usage. So siyempre, yung internet yung core ng ating modern business, allowing most travel transactions to be done online. So ang dami nating ginagawa ng na online na lahat. Mahirap na pag walang internet. So pag hindi mo alam yung lugar, Google Maps, internet kailangan. Social media, yung mga platforms kaya ng Facebook, Instagram, yan yung mga marketing tools na ginagamit ng mga agencies para mas makilala yung brand nila. So, mobile technology, syempre yung mga travelers nakaka-access po ng information through sa smartphones nila, no? Kaya kailangan nag-a-adapt daw sa mobile-based services yung mga company, yung mga agency. So, digitalization, ayan nga po yung nag-e-enhance ng efficiency and convenience. No, tumutulong po sa agency para po maging mas ma-improve or maging competitive po yung experience, no? Kaya po mas mapapabilis na po yung customer service, 'di ba? Halimbawa, 'di ba? May mga AI tools na kagaya ng chatbots or sa Klook or Expedia nagbibigay po ng mabilis tsaka personalized na customer service, no? So saan na ba tayo? Big data, customer data helps analyze travel behaviors and predict future trends for better service and marketing. So, artificial intelligence or AI, no? So, pinakamabilis yan na tanungan natin sa mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan. 'Di ba? Pwedeng gamitin para i-virtual tour yung mga bagong destinations natin bago tayo mag-book. Type mo lang dyan sa ChatGPT, sa kung ano pa, Gemini ba yun? So, virtual reality, used as marketing tool, VR lets potential virtually explore destinations, inspiring them to book trips. So, yon. So, malapit na tayo matapos. So, revolution in the travel industry is a must. So, kailangan ng pagbabago or revolution sa travel industry para makasabay po sa modernong mundo or sa pag-modernize, no? Binigyan tayo ng technology, ng tools para mas mabilis po at mas maayos po yung transactions natin. Halimbawa nga, no, yung online booking natin, no, 'di ba? Sa trip.com, no? Sa Agoda, digital payments,
GCash, Paymaya, 'di ba? And yung mga AI chatbots para sa customer service. So, dahil doon, mas namimit po yung mga needs and wants ng mga customer natin. Kaya, mas satisfied po sila at saka mas lumalaki po yung kita ng travel agencies at tour operators. So, bukod doon, nagbubukas din po yung technology ng maraming opportunities. So, kasi mas maraming market na pwedeng pasukin at mas maraming paraan para kumita. Siyempre, yun ang goal natin, kumita. So, sa madaling salita po, yung technology, nagbibigay po yan sa travel industry ng chance para makasurvive at maging competitive po sa modern business world, no? So, last na po ito, no? So, key concepts, travel technology, tsaka travel trend. So, yung travel technology or tourism technology is the information technology and ICT in travel, tourism, and hospitality. So, in simple words, it's how technology helps travel businesses and tourists makes trip easier, faster, and more convenient. Example, yung online booking systems like yung website nga, yung booking.com, yung Agoda, or Expedia, no? Doon mo po masu-search, no, mako-compare and magbo-book ka po ng flights, hotels, tsaka tours. So may mga mobile apps na rin kagaya ng Klook, 'di ba? Ano to? Tawag dito tong Klook, inaano to ni Alex Gonzaga. So 'yon. So Traveloka, AirAsia app, no, may mga ganun eh. Yun sila yung mga nagbibigay sa'yo ng itinerary tsaka yung mga ticket para makapag-travel ka. No, habang nasa phone ka. Pati yung trip.com, ako doon ako nagtitingin. So, automated services or AI chatbots or assistants like Kayak AI chatbot, no? Matutulungan ka po nito maghanap ng mga flights mo, mga hotels, tsaka yung deals mo nang mas mabilis, no? So, yung travel trend naman, no, it shows the continuous changes and development sa travel industry. It's about what travelers want. Ano bang gusto ng mga travelers? Kung paano ba sila nagbe-behave and ano ba yung mga new experiences na gusto nilang makita. So, example, yung ecotourism tsaka sustainable travel. So, yung more people, mas pine-prepare po nila yung environmental friendly destinations like Palawan or Sagada. So, yung iba naman, gusto yung solo travel tsaka adventure, no, na turismo. Halimbawa, yung mga travelers, gusto na yung mga bata pa, kagaya ko, charot, gusto nila ng unique experiences. Halimbawa, hiking, kasi adventurous sila eh. Gusto nila may diving, backpacking, no. Yung iba naman, remote work-friendly trips. Yung mga digital nomads, ganyan, yung may hotel, no. Kasi ngayon, yung mga hotel, nag-offer na rin ngayon ng fast wifi and workspaces. Kasi nga, gusto nung iba yung remote work-friendly trips, yung malakas yung internet, ganun. Kasi kadalasan ng work ngayon online, kaya yung iba nakakapag-travel, no? So, digital and mobile bookings, yung mga travelers ngayon, nakakapagplano na sila ng entire trip nila, gamit lang ang internet, no? Yung online lang, kahit na walang physical travel agency. So, lagi po natin tatandaan, yung travel technology, yan po yung tools and system that make travel easier and faster. Yung travel trends naman, yan po yung what travelers want. Ano bang gusto ng travelers? And how their behavior changes over time. So, if a travel business understands both, they can create better packages, attract more clients, and give tourists an unforgettable experience. So, para ma-wrap up yung discussion natin, yung travel agency, sila po yung middleman na nagko-connect sa tourists to service providers and arrange all their travel needs. While yung tour operator, sila naman yung mga creators ng tour packages na nagko-combine ng different travel elements into one complete product. Ang consolidator, sila naman yung tumutulong para ma-lower yung cost, no? They help lower costs by selling airline tickets in bulk to agencies, no? And of course, yung technology ties them all together, no? Chine-change niya how travel is booked, marketed, and experienced. Hindi nakagaya noon. So, the travel industry continues to evolve, and if these businesses want to survive, dapat matuto silang mag-adapt, mag-innovate, at maging
digitize. So, kahit ang PUP nagiging digitize na, no? Yung mga records, ini-scan para online na lang. O, so, pag nasunog yan, charot, pag masunog, katok tayo sa may kahoy. Meron kaming copy online. Huwag lang makokorrupt. Dapat nasa drive, no? So, remember class, in tourism, the goal is always to make travel convenient, enjoyable, and unforgettable. So, kung totoo kang nakinig nitong lesson ko, nandito ang ipapagawa ko sa inyo. So, ito po ang aking closing question, no, or assignment, no? So, if you were to start your own travel business today, how would you use technology to make it stand out? No? So, kung mag-i-start ka na ng sarili mong travel business ngayon, kasi syempre ito yung ano nyo, major nyo, specialization, tourism, paano mo gagamitin yung technology para mag-stand out yung sarili mong travel business based sa pinag-aralan natin. So, pakisulat sa yellow paper. So, ayun lang. Thank you po. No? Maraming salamat. Sana po may naintindihan kayo.